Ang mahiwagang mga mata. Isang kwento ng pag-ibig, misteryo, at kapangyarihan. Sa likod ng mahiwagang mga mata ay nakatago ang isang lihim na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 2811 hanggang Kabanata 2820. Kabanata 2811. Pagdating ni Muhailan sa Central God Territory, agad niyang hinarap ang First Emperor, at posibleng susunod pa niyang hamanin ang hegemony prince ng lahing halimaw. Makikita rito kung gaano katindi ang determinasyon ng babaeng ito, nais niyang tumindig sa itaas ng lahat ng henyo ng lahi ng mga halimaw. Kung noon pa sinabi ni Yehan na kilala niya si Kang Tianzan mula sa lahi ng tao, baka hindi pa iyon paniwalaan ni Muhailan. Ngunit ngayon, kahit sabihin pa ni Yehan na si Kang Tianzan ay babae niyang kasama, maniniwala na siya. Pamilyar ka ba kay Kang Tianzan? Tanong ni Muhailan ng may interes. May dalawang walang kapantay na figure sa lahi ng tao, at bilang isa ring henyo, likas na mausisa si Muhailan tungkol kay Kang Tianzan, at may bahagyang paghanga rito. Ilang beses kaming naglaban, sagot ni Yehan habang kumikibit balikat. Sino sa inyo ang nanalo? Tanong ni Muhailan, at kumislap ang kanyang mga mata sa pananabik. Para sa kanya, ang ideya na naglaban si Yehan at Kang Tianzan ay napakaengganyo. Ngumiti si Yehan at nagsabing, noon, medyo kawawa ako sa kamay ng babaeng iyon. Pero kalaunan, hindi na niya ako kayang apihin. Tigilan mo nga ang pagbubuhat ng sariling bangko, sabat ng katulong na nakatayo sa likuran ni Muhailan, na may halong duda sa tinig. Ni si Muhailan ay hindi rin agad naniwala. Totoo, naniniwala siyang kilala ni Yehan si Kang Tianzan, ngunit sa usapang lakas, mahirap paniwalaan na matatalo ni Yehan ang isang tulad ni Kang Tianzan, na kilalang peerless genius, isang napakabihirang nilalang sa lahi ng tao. Ang ganitong antas ng henyo, na tinaguri ang binhi ng hinaharap na Heavenly Emperor, ay hindi basta-basta natatalo. Ngumiti lang si Yehan at sinabing, kung ayaw mong maniwala, hindi ko naman pwedeng dalhin siya rito para ipaglaban sa harap mo, hindi ba? Sige na nga, maniniwala kami, tugon ni Muhailan, sabay tingin ng matalim kay Yehan. Sa lahi ng tao, dalawa ang mga kinikilalang peerless geniuses, si Kang Tianzan at si Yehan. Narinig ko rin na si Yehan, tulad mo, ay isang armed na lalaki, ngunit napakatindi ng kanyang lakas. Sinasabi pa nga na kahit si Kang Tianzan ay natalo niya. Dahil lumaban ka na kay Kang Tianzan, nakalaban mo na rin ba si Yehan? Sino sa inyo ang mas malakas? Napakamot ng ilong si Yehan at ngumiti, hindi pa kami naglaban, pero sigurado akong pareho lang kami ng antas. Hindi ka talaga titigil sa pagyayabang, ano? Bulong ng katulong sa gilid. Napailing si Muhailan at napatingala. Kung sinabi ni Yehan na natalo niya si Kang Tianzan, baka pwede pa niyang tanggapin ng may pag-aalinlangan. Pero ang sabihing mas malakas siya kay Yehan. Imposible. Masyado nang marami ang mga alamat tungkol kay Yehan sa buong Gods and Demons continent. Bilang isa sa mga pinuno ng lahi ng tao, napakalaki ng kanyang naiambag sa mga digmaan. Mas mataas pa ang kanyang katayuan kaysa kay Kang Tianzan, kaya hindi man lang maisip ni Muhailan na tatalunan siya ni Newman, maliban na lang marahil ng First Emperor. Huwag na nating pag-usapan ang mga peerless geniuses mula sa iba't ibang lahi, sabi ni Muhailan. Ang panahon ngayon ay kakaiba sa nakaraang 10,000 taon. Laganap ang mga henyo, paon ng swerte, at nagpapakita ng mga palatandaan ng dakilang panahon. Sa bawat henerasyon, ang mga henyo ay nagiging higit pang kahanga-hanga. Noon, isa o dalawa lang ang peerless genius sa isang panahon, gaya ng First Emperor Kang Tianzan o Wang Chui. Pero ngayon, napakarami. Totoo, sagot ng isa pa. Hindi lang ang mga tulad ng First Emperor ang kahanga-hanga. Kahit ang mga henyo sa ilalim nila ay nakamamangha. Narinig ko na ang 8 mahirap na sinaunang Buddha ng Budismo, sina Zenjia Buddha, Long Live King, 1000-year-old King, at Bakar King, kasama sina Xiao Pogen at iba pa, ay nagre-retreat na upang abutin ang Holy King Realm. Kapag nagtagumpay sila, sila na ang magiging pinakakatakot-takot na mga henyo sa lahat. Hindi lang sila, dagdag ng isa. Naroon din sina Daos Chingshu, Xi Yiren, Yang Erlang ng Seminary, Li Kunlun, Chu Tiangang, at Mian Kuang ng Magic Academy, pati sina Yanfeng at Qing Mian ng Tianfeng Academy. Lahat ng mga ito ay kasalukuyang nagre-retreat para umakyat sa antas ng Holy King. Kung pag-uusapan ng mga henyo, sabi ng isa, ang sinaunang Buddha Banan, ang Tsangka Buddha, ang batang Daos Chingshu, at si Xi Yiren, ang apat na ito ay higit pa sa mga long-lived king at 1000-year-old king. Baka nga makipagsabayan pa sila sa mga tulad ng First Emperor.
Ngunit ang mga disipulo ng Budismo at Taoismo ay laging tahimik, hindi sila mahilig sa kasikatan, kaya hindi sila kasing tanyag ng iba. Sa dami ng mga henyo ngayon, wika ng isa, tila hindi na mabilang ang mga bituin sa langit. At baka marami pa tayong hindi alam, mga henyo na hindi pa lumalantad. Tulad na lang ng dalawang kakaibang estudyante mula sa Zinwo Academy at Buddhist Academy. Sabi nila, ang bilis ng kanilang pagsulong ay hindi pa nakikita sa kasaysayan ng martial arts. Sa loob lamang ng mahigit isang taon mula nang dumating sila sa Central God Realm, handa na raw silang sumubok pumasok sa Semi-Holy Realm. Hindi sila dapat maliitin. Tama, sina Huang Ben ng Zinwo Academy at Lin Chi ng Buddhist Academy ay dalawang pambihirang nilalang. Siguradong may lugar sila sa kasaysayan ng mundong ito sa hinaharap. Sa nakalipas na 1,000 taon, wala pang panahon na kasing husay nito, sabi ng isa. Noong unang panahon, may undefeated swordmaster ng lahi ng tao, labis ang kanyang talento. Naging supreme sa edad na 20, immortal sa 30, holy king sa 40, naging Emperor Shenzong sa edad na 100, at Emperor Shengdao sa 500. Ganoon kabilis. Ngunit ngayon, napakaraming henyo ang lumalampas pa sa kanya. Sa buong restoran, walang humpay ang mga usapan tungkol sa mga dakilang tao ng kasalukuyang panahon. Pinag-uusapan nila ang mga bayani at henyo ng mundo. Si Mo Hailan, na nakaupo sa tapat ni Yehan, ay nakikinig ng may sigla, paminsan-minsan ay napapabulalas ng paghanga. Alam niyang ang mga pangalang ito ay tatatak sa kasaysayan magpakailanman. Tahimik na nakikinig si Yehan. Totoo, napakaraming henyo sa panahong ito, at ito ang pinakamaningning na panahon sa nakalipas na 10,000 taon. Ngunit naniniwala siya na sina Li Zhengdao at ang iba pa sa Dao World, gayon din ang 8 niyang tagasunod sa Tianlong Army, ay hindi rin magpapahuli. Kapag nakahabol sila sa antas ng mga henyo ng kasalukuyan, sila rin ay itatala sa kasaysayan ng buong kontinente. Ang higit na nagulat kay Yehan ay ang balita tungkol kina Xia Ben at Lin Chi, na kasalukuyang nagre-retreat para umabot sa Semi-Holy Realm. Batid niyang kapag nagtagumpay ang dalawang ito, magiging madali para sa kanila ang pumatay ng isang Holy King, parang aso lang. Napakarami talagang henyo sa panahong ito, sabi ng isang matandang lalaki sa mesa malapit kina Yehan. Parang mga bituin na bumabalot sa langit. Pero sa lahat ng bituin na ito, sino ang tunay na aakyat sa tuktok at titingin sa lahat ng bayani ng mundo? May batang babae sa tabi ng matanda na nagtanong, Lolo, hindi ba't iyon ang First Emperor? Ngumiti ang matanda at sagot, Hehe, bata, ang First Emperor ay pansamantala lamang. Maliban na lang kung wala nang lalampas sa kanya. Ang mga araw na ito ay napakakulay, bulalas ni Mo Hailan habang huminga ng malalim. Hindi niya mapigilan ang paghanga at pagkainggit. Inaasam din niyang maging isa sa mga henyo na kilala at tinitingala ng buong mundo. Ngunit alam niyang sa talento niya, napakahirap abutin iyon. Kabanata 2812. Uminom si Yehan ng alak at ngumiti ng bahagya. Sadyang kamangha-mangha ang panahong ito, aniya. Ang mabuhay sa ganitong panahon ay isang uri ng swerte. Ako mismo ay saksi sa napakalaking tunggalian ng mga henyo. Pero para sa ilan, ang mabuhay sa panahong ito ay isa ring kasawian. Bakit? Tanong ni Mo Hailan, na bahagyang naintriga. Marami rin sa mga tao sa paligid nila sa restoran ang napatingin kay Yehan, sabik marinig ang paliwanag niya. Patuloy si Yehan. Sa panahong ito, napakaraming may talento. Ang mga henyo ay parang mga isda sa ilog na pilit tumatawid, napakarami nila, higit pa sa alinmang panahon sa buong kontinente ng Diyos at demonyo. At sa tingin ko, kahit sa mga darating na henerasyon, mahirap na muling magkaroon ng panahong kasing sigla ng sa atin ngayon. Hindi ba't swerte tayong mga nabubuhay sa panahong ito, nasasaksihan natin ang mga henyo na naglalaban-laban para sa tuktok ng daigdig. Pagkatapos magmuni, tumanggo si Mo Hailan. Tama ka nga, sabi niya. Kung nabuhay tayo sa ibang panahon, hindi natin makikita ang ganitong kagilahil-alas na sigla. Ngunit may isa pang nagtanong sa restoran. Kung ganun, Ginoo, bakit mo naman sinabing isa rin itong kasawian? Sumagot si Yehan, kalmado pa rin ang tono. Kasawian, dahil sobrang dami ng henyo sa panahong ito. Halimbawa na lang ang unang emperador, First Emperor, sa ibang panahon, sapat na ang pagkakaroon ng isa tulad niya para masabing gininto ang panahon, na iyon. Ngunit sa panahong ito, napakarami ng katulad niya. Isipin mo, sa ilalim ng kanyang antas, nariyan sina 8 sinaunang Buddha ng kahirapan, Tsongkha Buddha, Haring Longlive, Haring Libong Taon, at marami pang iba. Kung sa ibang panahon sila nabuhay, sila na sana ang mga pangunahing bida, tinatamasa ang lahat ng karangalan at paggalang sa mundo. Ngunit dahil ipinanganak sila sa panahong ito, kailangan nilang mamuhay sa anino ng mas matitinding henyo. Hindi ba't masakit iyon? Kaya ko nasabing ito ay kasawian.
Tumango ang karamihan sa mga nakikinig. Pagkatapos mag-isip ng sandali, halos lahat ay sumang-ayon, tama nga naman ang sinasabi ni Yehan. Ang sinabi ng Ginoo ay may punto, sabi ng isang matandang lalaki. Maswerte tayong nabubuhay sa panahong ito, ngunit para sa mga henyo mismo, ito'y isang uri ng trahedya. Ngayon, Ginoong Ye, sa iyong palagay, ano ang tingin mo sa sabayang paglabas ng mga henyo mula sa lahat ng lahi sa panahong ito? Tahimik na tumingin si Yehan sa paligid. Pagkatapos ay marahang nagsalita. Ang mga henyo ng mundong ito ay tulad ng mga bituin sa langit. Bawat isa ay kakaiba, may sariling liwanag at halaga. Dahil sabay-sabay silang nabubuhay, dapat nating kilalanin ang kanilang pag-iral. Sa totoo lang, dapat tayong gumawa ng isang listahan, isang talaan na magpapaalala sa mga susunod na henerasyon sa karangyaan ng panahong ito. Isang talaan na magpupugay sa lahat ng henyo ng mundong ito, upang maging karapat-dapat silang maalala magpakailanman. Ang galing ng pagkakasabi. Biglang wika ng isang lalaking nakasuot ng asul-berdeng damit na tumayo mula sa kabilang mesa. Marahil ay hindi mo pa alam, Ginoo, ngunit ang lungsod ng tadhana ay lumitaw na. At kasabay nito, nagsisilabasan na rin ang mga henyo ng bawat lahi. Ibig sabihin, paparating na ang dakilang panahon. Ngayon mismo, ang organisasyong Chenielo, Thousand Night Tower, ay gumagawa ng sariling ranking list ng lahat ng henyo. Kapag natapos nila ito, ilalathala nila sa buong mundo, upang ang mga pangalang mapabilang doon ay mabuhay magpakailanman sa kasaysayan. Nagulat ang lahat sa restoran. Ano? Totoo ba yan? Sigaw ng isa. Ibig sabihin, lahat ng kilalang henyo sa buong kontinente ng Diyos at demonyo ay malalagay sa listahan. At kung sino man ang makapasok doon, siya ang tunay na magiging tanyag sa buong mundo. Tama ka, sagot ng lalaki sa asul na kasuotan. Ang Cheni Tower ay isang misteryosong organisasyon na nagdedokumento ng mga pinakamatitinding nilalang at henyo sa lahat ng lahi. Kaya naman, anumang listahan na kanilang ilabas, iyon ang pinakamaaasahan at pinaka-autoritatibong talaan. Cheni Tower. Nagliwanag ang mga mata ni Yehan sa pagkagulat. Noong nasa Southern God Territory pa siya, palaging kinaiinteresan ni Yehan ang grupong iyon. Sinasabing ang Kang Clan ay nilikha upang sakupin ang mundo, at ang Cheni Tower ay umiral kasabay nito. Ngunit mula nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng mga tao at ng mga halimaw, bigla na lang nawala ang Cheni Tower sa South. Kung gagawa nga ang Chenielo ng ranggo ng lahat ng henyo sa buong kontinente, sabi ni Mo Hailan na may ningning sa mga mata, siguradong magiging kapana-panabik iyon. Ngunit Ginoong Hanye, sa palagay mo, sino kaya ang magiging unang pwesto sa talaan? Ngumiti si Yehan. Malinaw naman. Ang unang emperador, First Emperor, siya ang kinikilalang pinakamatinding kabataang mandirigma sa buong kontinente ng Diyos at demonyo ngayon. Tama. Sang-ayon ni Mo Hailan. Sa lahat ng henyo, siya ang unang nakaabot sa antas na hinahangad ng lahat. Sa ngayon, wala pa tayong naririnig na sino man sa lahi ng tao na umabot sa Holy King Realm. Hindi rin malinaw ang sitwasyon sa mga halimaw at mga demonyo, masyadong lihim ang kanilang mga templo at mga prinsipe. At tungkol naman sa mga demonyo, ang higanteng Wang Chuyi ay bihirang lumabas, kung lumalabas man siya, iba ang kanyang pagkakakilanlan. Walang nakakaalam ng tunay niyang lakas. Kaya, oo, ang unang emperador pa rin ang itinuturing na pinakamataas sa kabataang henerasyon. Mas maaga pa siguro para pag-usapan ang mga ranggo, wika ni Yehan. Wala pa tayong alam kung paano nila pagbabatayan ang pagkakasunod-sunod. Halina, umalis na tayo, kailangan na nating maglakbay. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Yehan at ng kanyang grupo ang paglalakbay. Sa ngayon, kakapasok pa lamang nila sa banal na estado, Holy State. Ang pamilya yun ay nakatira sa Shenyang City, sa loob ng estadong iyon. Kahit hindi pa nila balak pumunta roon agad, kailangan pa rin nilang tumungo sa direksyong iyon. Ginoong Hanye, sabi ni Mo Hailan habang nasa karwahe, may 1,000 milya pa sa unahan ang lambak ng 100 na bulaklak, Baihua Valley. Isa ito sa pinakamagandang lugar sa Holy State. Bakit hindi muna tayo magpahinga roon? Tumango si Yehan. Pwede. May oras pa naman bago ang kasal ng pamilyang yun. Kahit saan tayo magpunta, ayos lang, basta makarating tayo sa araw mismo ng kasal. Kaya't nagtungo ang lahat patungo sa Baihua Valley, isang tanyag na lugar, kilala sa mga bulaklak at sa mga babaeng tagapangalaga nito. Maraming bisita at manlalakbay ang dumaraan doon dahil sa ganda ng tanawin. Habang naglalakbay, nagkwentuhan pa sandali sina Yehan at Mo Hailan. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nagsimula nang magkulong si Yehan sa pagmumuni at pagsasanay. Marami pa siyang mga batas-laws na hindi pa lubos na nauunawaan, at iyon ang pumipigil sa kanya na umakyat sa Immortal Realm.
Nang makita ni Mohailan na nagsimula ng magnilay si Yehan, napabuntong hininga siya. Kanina pa niya sinusubukang alamin kung sino talaga si Yehan, ngunit hindi ito nagsasabi ng kahit anong lihim tungkol sa sarili. Kaya't lalo lang siyang nabitin at naiintriga. Sa walang katapusang mundo ng mga batas, lumulutang ang isipan ni Yehan. Patuloy niyang hinahanap ang mga batas na tumutugma sa sarili niyang kapangyarihan, nadarama ang presensya ng mga ito, hanggang sa kayanan niya itong kontrolin. Isang malakas na alon ng enerhiya ang biglang bumalot sa paligid. Pagdilat ng mga mata ni Yehan, sumambulat mula sa kanyang katawan ang isang bagong puwersa. Ang batas ng Netherworld, Law of the Underworld, sa wakas, nagkatawang tao sa kanya. Sa sandaling iyon, nadagdagan ang kapangyarihan ni Yehan ng isa pang batas. Ang lakas na ito ay umaayon sa Nine Nether Souls, ngunit sa pagkakataong ito, ang batas ay naunawaan ng katawang larawan, avatar, ni Yehan sa Dao World. Ang 9 Transformations of Punishing Gods, bulong ni Yehan, habang marahang nakangiti. Tunay na karapat-dapat tawaging walang kapantay na sining ng digmaan. Kabanata 2813. Tahimik na napabuntong hininga si Yehan. Kung hindi niya napag-aralan ang 9 Transformations of Punishing Gods at nakabuo ng sariling avatar, tiyak na hindi magiging ganoon kalakas ang kanyang kapangyarihan kapag inilabas niya ito ng buo. Ang pagsasanay, pag-unawa sa sining ng pakikipaglaban, at paglinang sa mga batas ng kalikasan, lahat ng iyon ay lubos na nakatipid kay Yehan ng napakaraming oras. Sa sandaling ito, ang kanyang avatar sa Daoshu World ay nakaabot ng kaliwanagan sa batas ng Netherworld, na ganap na umaayon sa kapangyarihan ng 9 Nether Souls. Ang kakaibang enerhiya sa katawan ni Yehan ay hindi nakalampas sa pakiramdam ni Mohailan. Tinitigan niya ito ng may pagtataka, tiyak niyang naramdaman ang batas ng kalikasan na dumaloy mula sa katawan ni Yehan sa sandaling iyon. Mas mahigit, isang misteryosong tao talaga. Bulong ni Mohailan sa sarili. Mula pa noong una silang magkakilala hanggang ngayon, hindi pa rin niya lubos na nauunawaan kung sino talaga si Yehan. Ngunit sa bawat sandali, mas lalo siyang nagiging mausisa tungkol sa kanya. Matapos tulungan ng avatar ng Daoshu World si Yehan na maunawaan ang batas ng Netherworld, hindi siya tumigil sa pag-eensayo. Patuloy siyang nagmuni at naigil-inang ng iba pang mga batas. May libong milya pa ang layo patungo sa Baihua Valley, kaya mas pinili niyang mag-practice kaysa makipagkwentuhan kay Mohailan. Pagdating sa Baihua Valley, tanghali na ng sumunod na araw nang maramdaman ni Yehan ang isang kaaya-ayang halimuyak ng mga bulaklak. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at tumingin sa labas ng bintana. Sa kanyang paningin, isang napakalawak na bangin ang bumungad sa lupa sa di kalayuan. Sa magkabilang panig nito, samot-saring bulaklak ang sabay-sabay na namumukadkad. Lumilipad ang mga paru-paro at ibon sa gitna ng mga talulot, parang isang makulay na bahaghari na bumabalot sa buong lambak. Ang banayad na simoy ng hangin ay may dalang bango na nakakaadik, sapat para malunod ka sa bango ng mga bulaklak. Mas mahigit, binibini, narating na po natin ang Baihua Valley. Mas maganda pa ito kaysa sa Maple Forest. Sabi ng alalay ni Mohailan na nakadungaw sa bintana, tila nahihipnotismo sa kagandahan ng tanawin. Ngumiti si Mohailan at tumingin kay Yehan. Mas mahigit, Panginoon, narito na tayo sa Baihua Valley. Isa ito sa mga pangunahing kapangyarihan ng Shenzhou. Bagaman tila maliit lang mula sa labas, mas malawak pa ito kaysa sa isang lungsod, umaabot ng halos 800 milya. At ang mga bulaklak dito ay hindi kailanman nalalante sa buong taon. Gayunman, hindi bukas sa publiko ang loob ng lambak maliban kung may paanyaya mula sa mga taga-Baihua mismo. Tumango si Yehan. Mas mahigit, tunay ngang pambihira. Ngunit kapag ang lahat ng bagay ay may panahon ng pagkalante, tiyak na may formation technique dito kung bakit hindi nalalante ang mga bulaklak. Ngumiti si Mohailan. Mas mahigit, tumpak ka, pero kalahati lang ang tama mo. Hindi lang dahil sa formation, kundi dahil sa mga disipulo ng Baihua Valley. Bawat panahon, ginagamitan nila ng batas ng patay na kahoy, Law of Deadwood, ang buong lambak, kaya nananatiling sariwa at buhay ang mga halaman taon-taon. Nag-isip si Yehan at nagsabi, mas mahigit kung ganon, sa paglipas ng panahon, baka taglay na rin ng mga bulaklak dito ang batas na iyon. Kapag nagkaroon sila ng kamalayan sa ilalim ng batas, maaari silang maging espiritual na damo, isang pambihirang materyales. Napakagaling na pamamaraan. Tumango si Mohailan. Mas mahigit, tama ka. Iyan din ang dahilan kung bakit naging isang pangunahing puwersa ang Baihua Valley sa Shenzhou. Sila ay dalubhasa sa pagtatanim ng mga halamang gamot. Kahit ang Xinwu Academy ay bumibili ng mga elixir mula sa kanila. Ngunit kapag may umusbong na espiritual na halaman dito, agad nila itong kinokolekta. Kaya mahirap para sa mga dayuhan na makakuha ng alinmang espiritual na damo dito.
Habang nag-uusap sila, tuluyan nang nakapasok ang grupo sa lambak. Nakapalibot sa kanila ang mga bulaklak, mga ibon na nag-aawitan, at mga lumang gusaling kahoy na tila mga templo ng kalikasan. Ang buong Baywa Valley ay tila isang paraiso, isang mahiwagang lugar na iniiwan ng mundong magulo. Lahat ng disipulo rito ay mga babae, magaganda, kakaiba, at may kanya-kanyang alindog. May mga banayad at mahinhin, may mga maringal, at may mga kaakit-akit na parang diwata. Ang Baywa Valley ay tiyak na isang lugar na mahirap iwanan ng sinumang lalaki. Si Uncle Ching, ang kotsero, ay naghanap muna ng matutuluyan, habang sina Yehan at Muhailan ay naglibot sa paligid, pinagmamasdan ang bawat tanawin at humihinga ng halimuyak ng mga bulaklak. Ang lahat ng negosyo rito, mga tindahan, restoran, at iba pa, ay pagmamay-ari ng Baywa Valley mismo. Ang hardin ng daang bulaklak. Di nagtagal, narating nila ang isang malawak na hardin na puno ng bulaklak, may mga tulay, batis, at maliit na kubo. Dito, maraming bisitang cultivador ang namamasyal, at ilang disipulo ng Baywa Valley ang abalang nag-aalaga sa mga halaman. Sabi ni Muhailan, mas mahigit, Panginoon, ito ang 100 Gardens ng Baywa Valley. Dito tumutubo ang pinakamaraming elixir at halamang gamot. Mahigpit na binabantayan ito ng mga taga-Baywa. Kahit pinapayagan nilang pumasok ang mga turista, bawal na galawin ang anumang halaman dito. Tahimik lang na tumango si Yehan, ngunit nakatingala siya sa kalangitan sa itaas ng hardin. Nararamdaman niya ang banayad na enerhiya ng mga batas sa hangin, nagmumula ito mismo sa mga bulaklak sa paligid at sumasanib sa kalikasan. Mas mahigit, ang mga bulaklak dito ay patuloy na pinayayabong ng batas, sabi niya. Kaya pala madalas silang makapagpabunga ng mga espiritual na damo at elixir. Sumang-ayon si Muhailan. Mas mahigit, ito ang batas ng patay na kahoy. Para sa mga may katangiang wood attribute, napakalaki ng pakinabang dito. Ngunit napakahirap maunawaan ng batas na ito, halos kapareho ito ng batas ng buhay, at kahit sa Baywa Valley, iilan lamang ang nakagagapos sa kapangyarihang iyon. Ngumiti si Yehan. Mas mahigit kung ang likas na pagkaunawa ng isang tao ay ganap, hindi magiging mahirap ang paglinang sa batas na tugma sa sarili. At sa gulat ni Muhailan, bigla siyang tumalon pababa mula sa tulay at umupo ng naka-lotus position sa ibabaw ng isang malaking bato sa gitna ng hardin. Mas mahigit, Panginoon Hanye, anong ginagawa mo? Bumaba ka riyan agad. Sigaw ni Muhailan, kinakabahan. Ito ang pinakamahalagang lugar sa Baywa Valley. Ngumiti lamang si Yehan. Mas mahigit, magpa-practice ako. Isinara niya ang mga mata at nagsimulang magmuni, sinisimsim ang enerhiya ng batas ng patay na kahoy sa paligid. Alam niyang bihira ang ganitong pagkakataon, isang perpektong lugar upang makamit ang pagkakaisa sa batas. Dahil sa pambihira niyang katawan at talento, determinado siyang hindi palalampasan ang pagkakataong ito. Napailing na lang si Muhailan at napabuntong hininga. Mas mahigit, nakakatuwang tao talaga, kahit saan, nag-e-ensayo. Walang takot, walang iniisip na bawal. Kabanata 2814. Maging ang alalay ni Muhailan ay nabigla sa ginawa ni Yehan. Kung magagalit ang mga taga-Baywa Valley, lambak ng daang bulaklak, tiyak na hindi makakaligtas si Yehan, at pati sila ay maaaring madamay. Pagkarinig nito, napangiti si Muhailan ng may pait. Wala na siyang magagawa sa taong kasing tapang yun, isang taong tila walang takot sa kahit kanino. Mas mahigit, kung alam ko lang, dinala ko na sana siya mismo sa Baywa Valley. Kapag nagalit ang mga iyon, siguradong malaking problema ito. Bulong ni Muhailan sa sarili, habang napapailing. Para sa kanya, si Yehan ay isang likas na gulo sa katauhan, hindi marunong makinig sa payo. Hoy! Sino ba ang lalaking iyon? Hindi ba niya alam ang mga patakaran ng 100 Gardens? Maliban sa itinakdang daan, bawal pumasok sa loob. Kapag may napatid o nasirang kahit isang halaman, siguradong hahabulin siya ng mga babae sa Baywa Valley. Iyan. Siguradong gusto na niyang mamatay. Ang mga babae sa Baywa Valley ay hindi basta-basta, at tandaan, nandito tayo mismo sa teritoryo nila. Habang nakaupo si Yehan sa ibabaw ng isang malaking bato, nakapikit at nagmemeditasyon, maraming taong naroon upang maglibang ang napatingin sa kanya. Lahat ay nagulat at napatawa ng may pangungutya. Senior Sister Lee, anong gagawin natin? May lalaking pumasok sa loob ng hardin. Ang mga disipulo ng Baywa Valley na nag-aalaga ng mga bulaklak at halaman ay napansin na rin ang pangyayari. Ngunit karamihan sa kanila ay mga baguhang disipulo pa lamang na nasa antas ng Supreme Realm. Hindi pa nila kailanman naranasan ang ganitong sitwasyon, kaya't hindi nila alam ang gagawin. Ang tinawag nilang Senior Sister Lee, na bahagyang mas matanda kaysa sa iba, ay nasa antas lamang ng 3 Tribulation Supreme. Napakunot ang noo niya at sinabi,
Mas mahigit ayon sa mga patakaran ng Baywa Valley, walang dayuhang pwedeng pumasok sa loob ng hardin. Ngunit, hindi natin siya kaya. Kapag pinilit nating labanan siya rito, baka masira pa natin ang buong hardin. Magbantay kayo dito, ako'y pupunta sa mga nakatatandang elder. Pagkasabi nito, mabilis siyang umalis, iniwan ang ilang batang disipulo na natigilan lamang sa pagtitig kay Yehan. Ngunit si Yehan, tila walang pakialam sa lahat ng iyon. Pinili niya ang lugar na ito dahil dito pinakamatindi ang presensya ng batas ng tuyong kahoy, Law of Deadwood, ang batas na gusto niyang maunawaan. Dito, pinakamabilis niyang maiintindihan ang lihim ng batas na iyon. Dahan-daang pinalawak ni Yehan ang kanyang kamalayan, at sa ilalim ng kanyang pakiramdam ay nadama niya ang puwersa ng buhay na nananahan sa paligid, malinis, dalisay, at tila kayang magbigay buhay sa lahat ng nilalang sa mundo. Ang mga alon ng batas na iyon ay parang mga espiritong sumasayaw sa hangin. Madali niyang naramdaman ang kanilang pag-iral. Sa sandaling nagdikit ang kamalayan ni Yehan sa mga batas ng tuyong kahoy, tila natakot ang mga iyon at biglang naghiwa-hiwalay, parang nakaramdam ng banta mula sa kakaibang lakas ni Yehan. Mas mahigit, mukhang matagal ngang pinaghirapan ito ng Baywa Valley. Sa loob ng maraming taon, pinalago ng mga batas na ito ang lahat ng halaman dito, kaya't nagkaroon na sila ng bahagyang espiritu. Pero, ano ngayon? Ngayon na napili ko na sila, hindi na sila makakatakas sa aking mga kamay. Sa gitna ng kanyang pagninilay, sumili ang ngiti sa labi ni Yehan. Pinakawalan niya ang kanyang isipan at pinalawak iyon hanggang sa lupa, binalot ang lahat ng bulaklak sa paligid. Sa sandaling iyon, sa kanyang pakiramdam, lahat ng bulaklak ay tila nabuhay, kumikislap ng liwanag at nagpapakita ng kakaibang espiritu. Hindi nagtagal, bumalik si Senior Sister Lee, ngunit ngayon ay may kasamang mga malalakas na kasapi ng Baywa Valley, isang sagradong emperador, ilang sagradong hari, at mga disipulo mula sa Immortal Realm. Ang kanilang pagdating ay agad na nakatawag pansin sa lahat ng turista sa 100 Gardens. Mas mahigit, tingnan ninyo. Nandito si Elder Tianqing ng Baywa Valley. Mukhang labis na nagalit sila sa lalaking iyon na walang palm na pumasok. Mas mahigit, isang ordinaryong 9 Tribulation Supreme lang siya, tapos nilapastangan pa ang Baywa Valley. Kahit hindi siya patayin ngayon, siguradong pagbabayaran siya ng husto. Binibini, nandito na ang mga taga Baywa Valley, anong gagawin natin ngayon? Tanong ng alalay ni Mohailan, medyo kinakabahan. Nasa loob pa rin kasi ng hardin si Yehan. Anong gagawin? Mapait na ngumiti si Mohailan. Mas mahigit, wala na tayong magagawa kundi hintayin kung paano nila haharapin ito. Hindi natin kayang makialam. Elder Tianqing. Sabay-sabay na yumuko ang mga disipulo ng Baywa Valley bilang paggalang sa dumating na banal na emperador. Kahit mukha pa lamang itong nasa 30 taong gulang, halatang pinanatili nito ang ganda at kabataan. Tinitigan ni Elder Tianqing si Yehan, at sa kanyang mga mata ay may halong init at galit. Mas mahigit, sino ang bastos na batang ito na naglalakas loob na manggulo sa aming hardin? Elder Tianqing, hayaan mo akong hulihin siya at tanungin kung sino ang nagbigay ng lakas ng loob sa kanya. Sigaw ng isang matandang babae na galit, sabay hakbang upang umatake. Biglang kumalat sa hangin ang isang misteryosong alon ng enerhiya, dahilan upang mapakunot ang noo ni Elder Tianqing. Itinaas niya ang kamay at inutusan. Mas mahigit, sandali lang. Buzz! Sa isang iglap, naging mas matindi pa ang kakaibang alon na iyon. Maging ang mga turistang nasa paligid ay nakaramdam ng panginginig sa hangin. Lahat sila'y napatingin sa hardin, namamangha sa kung anong klaseng kapangyarihan ang gumagalaw doon. Kabanata 2815. Pag-ugnay ng batas, Law Resonance. Pagkakita sa kakaibang tagpong iyon, kumislap ang mga mata ni Elder Tianqing at sinabi. Mas mahigit, gaano nakatagal ang batang ito sa loob? Pagbalik sa Elder, wala pa pong kalahating oras. Sagot ng isa sa mga disipulo. Wala pang kalahating oras, at nagawa na niyang ipaugnay ang batas ng tuyong kahoy, Law of Deadwood, sa sarili niya. Bagaman hindi napansin ng iba, sumiklab ang pagkagulat sa mga mata ni Elder Tianqing. Mahigpit niyang tinitigan si Yehan, alam niya ng eksakto kung ano ang ibig sabihin nito para sa isang taong may kontrol sa ganitong batas. At higit pa roon, si Yehan ay isang 9 Tribulation Supreme lamang. Binibini, bakit hindi kumikilos ang mga taga Baywa Valley? Tanong ng alalay ni Mohailan, nagtataka. Hindi ko alam, sagot ni Mohailan, bahagyang naguguluhan. Mas mahigit, baka may kinalaman ito sa batas ng tuyong kahoy. Buzz! Sa isang iglap, naging mas malakas pa ang mga alon ng enerhiya sa paligid. Sa pagkakataong ito, sakop na nito ang buong hardin, para bang ang lahat ng nasa loob ay nababalot ng mahiwagang puwersa.
Mas mahigit, tingnan ninyo. Namumulaklak ang mga bulaklak. May isang napasigaw dahil nakita niyang dahan-daang bumubuka ang mga bulaklak sa paligid, kumikislap sa iba't ibang kulay. Nakikita ng lahat na tila lumalaki ang mga ito, parang isang sanggol na unti-unting lumalago. Mas mahigit, dito rin. Hindi lang sa isang lugar, lahat ng bulaklak sa paligid ay sabay-sabay namumulaklak. Sa buong hardin, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang nasaksihan. Daang-daang uri ng bulaklak ang sabay-sabay na namulaklak, matingkad, buhay na buhay, at napakabango. Ang hanging pumapaloob sa hardin ay may dalang samyo na tila isang espiritual na eliksir, na kapagpapasigle ng katawan at kaluluwa sa bawat paghinga. Ang tanawin ay tila isang himala ng kalikasan. Maging si Elder Tianqing, na isang sagradong emperador, ay napahanga. Ang mga halaman ay lumalaki at namumulaklak ng sabay-sabay, mula sa binhi, hanggang sa kabataan, kapanahunan, at pagtanda, sa loob lamang ng ilang sandali. Mas mahigit, anong nangyayari? Pati ang mga bulaklak sa buong 100 Gardens ay sabay-sabay na namulaklak. May kinalaman ba ito sa batang iyon na nasa 9 Tribulation Supreme? Mas mahigit, imposible. Isang batang cultivador lang siya, paano niya magagawa yan? Mas mahigit, kung hindi dahil sa kanya, paano mo maipapaliwanag ang tanawin ngayon? Siguradong may ginawa siya sa mga bulaklak ng hardin. Binibini, siya ba talaga ang dahilan nito? Tanong ng alalay ni Mohailan na hindi makapaniwala. Marahil, oo, sagot ni Mohailan habang nakatulala. Mas mahigit, wala na akong ibang nakikitang paliwanag. Elder Tianqing, ano ang ginawa ng batang iyon? Tanong ng isa sa mga disipulo ng Baiwa Valley na hindi makapaniwala. Huminga ng malalim si Elder Tianqing, pinigilan ang pagkagulat sa kanyang mga mata, at mahinahong nagsalita. Mas mahigit, ito ay resonance ng batas, law resonance. Hindi lang niya pinaugnay ang batas ng tuyong kahoy sa sarili niya, kundi pati sa mga halaman at bulaklak na nagtataglay ng parehong batas. Sa sandaling ito, silang tatlo, siya, ang batas, at ang mga halaman, ay nagbuklod bilang isang buhay na kabuuan. Pero, isa lang siyang 9 Tribulation Supreme. Sigaw ng isang sagradong hari ng Baiwa Valley, hindi makapaniwala. Diyan nga nakapagtataka. Sagot ni Elder Tianqing, mariin ang tinig. Habang nagsasalita siya, unti-unti namang kumalat mula sa mga bulaklak ang mga alon ng espiritual na enerhiya, para bang may bagong buhay na nabubuo sa mismong hardin. Mas mahigit sandali, hindi kaya, nagkakaroon ng mga espiritual na bulaklak at damo. Nabigla ang sagradong hari ng Baiwa Valley, na tila nakaramdam ng kakaibang presensya. Lalong nanlaki ang mga mata ni Elder Tianqing. Sa isang iglap ng kanyang malawak na espiritual na kamalayan, naramdaman niyang libu-libong bagong buhay ang unti-unting nabubuo sa loob ng 100 Gardens. Mas mahigit, hindi lang isa o dalawa, kundi ang buong 100 Gardens. Nanginginig ang boses ni Elder Tianqing. Mabilis. Ipaalam agad sa lahat ng disipulo ng Baiwa Valley, isara ang buong 100 Gardens. Pagkarinig ng kanyang utos, nagsitakbo agad ang mga sagradong hari at mga disipulo. Alam nila kung gaano kalaking kayamanan ang maibibigay ng mga espiritual na halaman para sa kultibasyon ng Baiwa Valley. Sa sandaling iyon, bawat bulaklak at halaman sa 100 Gardens ay naglalabas ng aura ng espiritu, na patuloy pang lumalakas. Ang pagbabago ay hindi nakalampas sa mga cultivador na nasa paligid, lahat sila ay namangha. Mas mahigit, teka lang, ang mga bulaklak at halaman ay nagiging mga espiritu. Ibig bang sabihin, ang buong 100 Gardens ay magiging isang dambuhalang lugar ng mga spirit plant? Ang lahat ay napamulagat, habang ang liwanag ng mga bulaklak ay patuloy na lumalago, isang tanawin na tila hindi sa mundong mortal. Kabanata 2816. Diyos ko! Ano ang nangyari? Posible bang dahil sa kakaibang paglago kanina ay naging mga espiritu na agad ang mga bulaklak at halaman? Sa tingin ko, iyon lang ang posibleng paliwanag. Mayroong hindi bababa sa 10, marahil hanggang sa libo-libong bulaklak at halaman sa Baywayuan, 100 Gardens, at lahat ng iyon ay naging mga espiritu ngayon. Ang halagang nyon. Sa isang iglap, kumislap ng kasakiman ang mga mata ng lahat ng cultivador sa paligid ng Baywayuan. Sa kanilang paningin, ang mga hardin sa harap nila ay parang isang kayamanang hardin, puno ng mga espiritual na bulaklak at damong gamot na tila abot kamay na lamang nilang anihin. Lahat sila ay naging espiritu, anong klaseng ginawa ng lalaking iyon? Gulat na gulat ang mukha ni Mohailan. Ang kakayahang magpabilis ng paglago ng mga bulaklak at gawin silang mga espiritu sa loob lamang ng ilang minuto ay tunay na isang himala. Ramdam ni Elder Tianqing ang mga mata ng kasakiman na nakatuon sa paligid ng Baywayuan. Mula sa pagkagulat, naging malamig ang kanyang ekspresyon, at isang napakalakas na enerhiya ang unti-unting umalpas mula sa kanyang katawan, isang puwersang nagpatahimik sa lahat ng naroroon.
Ngunit kahit ganoon, ang tukso ay napakalaki. Ang lahat ng bulaklak at halaman sa Baywayuan ay naging mga espiritu na, handa ng anihin. Libo-libong espiritual na halamang gamot ang nakahain sa harap nila, kahit sinong cultivador ay matutokso. Crack! Sa sandaling kumalat ang hangin ng kasakiman, dahan-daang dumilat si Yehan na nakaupo sa ibabaw ng malaking bato. Isang liwanag ng batas, law, ang sumilab sa kanyang katawan, ang batas ng tuyong kahoy, law of deadwood. Ang buong katawan niya ay nabalot ng aura nito, na para bang isang matandang monghe na nagmuni-muni ng libong taon at ngayon ay muling nagigising. Naunawaan niya, ang batas ng tuyong kahoy. Nang maramdaman ng lahat ang puwersa ng batas mula kay Yehan, halos hindi makapaniwala ang lahat ng cultivador sa Baywayuan, maliban kay Elder Tianqing. Para bang nasaksihan nila ang isang imposibleng bagay na naganap sa harap nila. Sa ilalim ng mga nagugulat na tingin, tumalon si Yehan mula sa bato at lumapit kina Muhailan at sa kanyang kasamang dalaga. Ngumiti siya at nagsabing, "Mas mahigit, binibining Hailan, kung tatagal ka pa riyan, baka tumulo na ang laway mo." Napahawak agad si Muhailan sa gilid ng kanyang bibig, at nang mapagtanto niyang niloloko lang siya ni Yehan, sinaman niya ito ng tingin. Ngunit agad ding napalitan iyon ng pagkabigla, parang nakakita siya ng halimaw. "Mas mahigit, naunawaan mo talaga ang batas ng tuyong kahoy." Ngumiti lang si Yehan at sumagot. "Mas mahigit, kailangan pa bang sabihin iyon? Halika, umalis na tayo." Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo. Mabilis na sumunod si Muhailan at ang kanyang alalay. Sa kanilang isipan, lalong naging misteryoso si Yehan. Para bang gusto na nilang haburin ang lahat ng lihim nito at pag-aralan siya sa ilalim ng mikroskopyo. Gustong pigilan ni Elder Tianqing si Yehan, ngunit napakarami ng mga sakam na matang nakatuon sa Baywayuan, hindi siya pwedeng umalis. "Mas mahigit, sige, alamin niyo kung sino ang lalaking iyon. Saan siya nakatira dito sa Baihua Valley?" Iniutos niya sa mga disipulo ng Baihua Valley. Isang henyo na nakakaunawa ng batas ng tuyong kahoy sa loob lamang ng kalahating oras, at kayang gawing espiritu ang lahat ng halaman sa Baywayuan, at isa pang 9 Revelations Supreme pa. Hindi yun pangkaraniwan. Sa pagkakataong ito, malaki ang utang na loob ng Baihua Valley kay Yehan. Sa mga sumunod na oras, ipinatupad sa buong Baihua Valley ang mahigpit na batas militar, maaaring lumabas, ngunit walang sino mang pwedeng pumasok. Pagkalabas ni Yehan, Muhailan, at ng kanyang alalay, ramdam ni Yehan ang mga matitinding titig ng dalawang babae, parang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Kahit makapal ang mukha ni Yehan, napakamot siya at namula ng bahagya. "Mas mahigit, Miss Hailan, alam kong gwapo ako, pero hindi mo naman kailangang titigan ako ng ganyan palagi, di ba?" Hindi ito pinansin ni Muhailan. Tinitigan niya si Yehan ng diretso sa mga mata at mariing nagtanong. "Mas mahigit, sino ka ba talaga?" Napabuntong hininga si Yehan at ngumiti. "Mas mahigit, siguro darating din ang araw na malalaman mo, pero hindi pa ngayon." Bago pa siya muling makapagtanong, biglang may boses na sumigaw mula sa unahan. "Mas mahigit, Ginoong Hanye. Hindi ko akalaing nandito ka sa Baihua Valley." Lumingon si Yehan, at agad niyang nakilala ang nagsalita, Nan Wenqing. Habang papalapit ang dalagang maganda at may ngiti sa labi, hindi nagbago ang ekspresyon ni Yehan. Totoo, si Nan Wenqing ay mas maganda pa marahil kaysa kina Gongshou Wuking at Li Ruolan. Ngunit hindi niya makalimutan ang pagkadismaya niya noon sa Boundless Sea, kung saan siya ay hinarang sa daan patungong Shenzhou. Sa pagkakataong ito, wala si Boundless Sea sa tabi ni Nan Wenqing. Sa halip, ilang makikisig na kabataang cultivador ang kasama nito, bawat isa ay may malakas na presensya. Napansin ni Yehan na sa bawat tingin ng mga binatang iyon, may halong pagkapuot at selos. Napangiti siya sa sarili. Mas mahigit, mukhang tinuturing nila akong karibal sa pag-ibig, si Miss Chingching pala iyon, bati ni Muhailan na may ngiti. "Hindi ko inaakalang narito ka rin sa Baihua Valley." Ngumiti rin si Nan Wenqing. Ang kanyang reputasyon sa Shenzhou ay kilala, isang pambihirang kagandahan na hinahangaan ng napakaraming lalaking henyo, kabilang na si Boundless Hai. Kabanata 2817. Ngumiti si Nan Wenqing at nagsabi. "Mas mahigit, nakilala ko ang ilang kaibigan pagdating ko sa Shenzhou. Nabalitaan kong magdaraw sila ng pagtitipon dito sa Baihua Valley, kaya napagpasyahan kong sumilip. Hindi ko inaakalang makakasalubong ko kayo rito, tila itinakda talaga ng tadhana." "Ginoong Hanye, ako nga pala si Gunan Wenqing, ikinagagalak kung makilala ka ng formal." Habang iniabot ni Nan Wenqing ang kanyang makinis na kamay, biglang nag-iba ang ekspresyon ng mga binatang kasama niya. Kita sa kanilang mga mata ang pagkadismaya, dahil sa pagkakakilala nila, bihirang-bihira lang si Nan Wenqing na lumapit o magpakita ng ganoong kabaitan sa kahit sinong lalaki.
Kahit sa mga kilalang henyo tulad ni Boundlessy, nananatili siyang malamig at matuwid, ngunit ngayon, siya mismo ang nag-abot ng kamay sa isang Nine Tribulation Supreme. Ngumiti si Nan Wenqing ng tapat kay Yehan. Simula nang marinig niya mula kay Yun Kie ang tungkol sa pinagmula ni Yehan, labis na siyang naging mausisa. Totoo bang kayang maging ganito kalakas ang isang Nine Tribulation Supreme? Bukod pa roon, ang sinabi ni Yun Kie, isa siyang taong maaaring umupo sa parehong antas ng unang emperador, ay lalo lamang nagpasidhi ng kanyang kuryosidad. Isa ba talagang halimaw sa talento ang lalaking ito sa harapan niya? Ngumiti si Yehan, iniabot ang kamay at nakipagkamay rin. Mas mahigit nagkita na tayo noon sa Maple Forest sa labas ng Holy State, hindi ba? Noon ay kasama mo si Ginoong Wuliang Boundlessy. Ano't nandito ka naman ngayon sa Baihua Valley? Sa marinig ito, bahagyang nanlaki ang mga mata ng mga binatang kasama ni Nan Wenqing, si Boundlessy, ang karibal nila, ay dati nang nakasama ni Nan Wenqing. Subalit hindi natinag si Nan Wenqing, ngumiti lang siya. Mas mahigit, si Boundless High ay bumalik na sa Xinwu Sacred City. Marahil ay nasa Xinwu Academy na siya ngayon. Pero, Ginoong Hanye, dahil nagtagpo tayo rito, bakit hindi ka sumama sa pagtitipon ngayong gabi sa Baihua Valley? May oras pa naman bago ang malaking kasal ng pamilyang yon, kaya magandang pagkakataon ito para makisalamuha. Nagkatinginan ang mga kabataang kasama ni Nan Wenqing, tahimik na nag-uusap sa pamamagitan ng tingin. Para sa kanila, malinaw, itinuturing nilang malakas na karibal si Yehan. Ang paanyaya ni Nan Wenqing ay malinaw na kakaiba, tila mas interesado siya kay Yehan kaysa sa iba. Bago pa makasagot si Yehan, sabik na sumabat si Mo Hailan. Mas mahigit, Miss Ching, sino-sino ang mga batang henyo ng Shengzhou na pupunta sa pagtitipon? Tiyak na napakasaya niyan. Ngumiti si Nan Wenqing. Mas mahigit, malapit na ang kasal ng pamilyang yon, kaya maraming kilalang tao sa Shengzhou ang pupunta. Kaya sinamantala ni Mr. Langdong ng Xinwu Academy ang pagkakataong ito para maglunsad ng pagtitipon. Iilan lamang sa mga batang henyo ang inimbitahan. Narinig ko ring makikilahok din ang mga tao ng Baihua Valley. Namilog ang mga mata ni Mo Hailan. Mas mahigit, si Mr. Langdong ang nagpasimuno. Siya ang tanyag na henyo ng Xinwu Academy, mas malakas pa raw kay Boundlessy. At kung kasali pa ang Fairy Baihua ng Baihua Valley, siguradong napakaganda ng Okus yung iyon. Pagkarinig ng pangalang Fairy Baihua, bahagyang nag-iba ang ekspresyon ni Nan Wenqing. Pati ang mga kabataang lalaki sa paligid ay napuno ng pananabik. Ang Fairy Baihua ay itinuturing na, paborito ng langit, isang babaeng hindi lamang maganda kundi halos banal sa kariktan, isang kagandahang hindi maaaring lapitan o dungisan. Kung ang kagandahan ni Nan Wenqing ay nakabibighani, ang sa Fairy Baihua naman ay nakakabaliw at nakapapalimot sa mundo. Mula sa mga titig ng lahat, alam ni Yehan na si Fairy Baihua ay isang peerless beauty, marahil mas higit pa kay Nan Wenqing. Nagpatuloy si Nan Wenqing. Mas mahigit dahil nga sa chismis na dadalo si Fairy Baihua, marami ang nagpunta rito para lang siya ay makita, pati na ako. Marami ring taong may mataas na pinagmulan ang tiyak na dadalo. Lalong naliwanagan ang mga mata ni Mo Hailan. Mas mahigit, Young Master Hanye, halika. Hindi ba't sayang kung hindi natin makita ang ganoong kasiyahan? Ngumiti lang si Yehan at sumagot ng magaan. Mas mahigit kung iyan ang gusto mo, wala akong tutol. Para kay Yehan, hindi mahalaga kung may mga tao mula sa Xinwu Academy roon. Sa katunayan, gusto rin niyang makita ang ilan sa kanila kung magkakataon. Ngumiti si Nan Wenqing at nagsabi. Mas mahigit, ang pagtitipon ay gaganapin mamayang gabi sa Baywakiyong. Sigurado akong magkikita tayo roon, Ginoong Hanye. Tumango si Yehan. Mas mahigit, salamat, Miss Ching Ching. Mas mahigit, kung gayon, hanggang mamayang gabi. At saka umalis si Nan Wenqing kasama ang mga binatang kasama niya. Mula simula hanggang dulo, hindi niya ipinakilala ang mga ito kay Yehan. Para kay Nan Wenqing, kung totoo ngang si Yehan ay isang taong kayang umupo sa antas ng unang emperador, hindi karapat-dapat ang mga ordinaryong batang henyo na makilala siya. Pagkaalis nila, bulong ng alalay ni Mo Hailan. Mas mahigit, binibini, napansin mo ba? Parang espesyal ang trato ni Nan Wenqing kay Ginoong Hanye, para bang sinasadya niyang mapalapit sa kanya. Maaaring gusto niya si Ginoong Hanye. Napaisip si Mo Hailan, ngunit agad ding umiling. Mas mahigit, imposible. Ang isang diyosa na tulad ni Nan Wenqing, hindi basta-basta magkakagusto sa kahit sino. Napatawa si Yehan at umikot ang mga mata. Mas mahigit, sobra kayong mag-isip. Halika na, magpahinga tayo at maghanda para mamayang gabi. Pagsapit ng gabi, nagtungo sina Yehan, Mo Hailan, at ang kanyang alalay patungo sa Baywakiyong, isang marangyang ngunit elegante at payak na gusali na may 5 palapag, ang pinakasikat na lugar sa buong Baihua Valley.
Ang mga naglilingkod doon ay pawang mga disipulo ng Baihua Valley, magaganda, mahinhin, at puno ng karisma, sapat para mapatingin ang sinumang lalaki. Umakyat si Yehan diretso sa pinakataas na palapag, kung saan ginaganap ang pagtitipon ng mga batang henyo. Mula roon, tanaw nila ang kabig-bighanang tanawin ng Baihua Valley sa gabi, liwanag ng mga bulaklak at buwan na tila nagsasanib sa iisang makalangit na tanawin. Kabanata 2818. Sa pasukan ng pinakamataas na palapag, may mga tagapangalagang cultivador na nakabantay. Mula sa bungad ay makikita na ang loob ng lugar ay inayos ng elegante. Lahat ng naruroon ay may maringal na tindig, mga piling nilalang na halatang galing sa mga tanyag na angkan, at kapag nagsama-sama ay tila mga nangungunang elitista ng sagradong estado. Pasensya na, ngunit sarado ito sa publiko ngayong gabi. Nang lumapit si Yehan at ang kanyang mga kasamahan, agad silang hinarang ng mga tagapangalaga sa pasukan. Sa tono ng lalaki, halatang mababa ang tingin sa kanila. Alam nilang ang pagtitipon ngayong gabi ay para lamang sa mga kilalang kabataan ng banal na estado, mga taong narinig na nila o personal nilang kakilala. Ngunit si Yehan, Muhaylan, at ang kasama nitong dalaga ay mga bagong mukha, at ayon sa antas ng kanilang lakas, hindi sila karapat-dapat pumasok sa naturang pagtitipon. Bahagyang kumunat ang noo ni Muhaylan, at mariing sinabi, may paanyaya kami para sa pagtitipon. Maaari bang tawagin si Binibining Wenching? Pagkarinig ng pangalan ni Wenching, nag-iba ang tingin ng mga tagapangalaga. Si Nan Wenching ay isa sa mga pangunahing panauhin ngayong gabi. Posible kayang kilala talaga ng mga ito si Miss Wenching. Mga sino kayo? At bakit ninyo hinahanap si Miss Wenching? Singit ng isang binata mula sa hindi kalayuan. Lumapit siya kasama ang ilang kabataang lalaking mukhang may mataas na antas ng kultibasyon. Isa sa kanila, na tinawag na Ginoong Gawwo, ay may malamig na tingin habang pinagmasdan sila. Ginoong Gawwo, sabi ng tagabantay, sinasabi ng mga ito na may imbitasyon sila, at hinahanap daw si Binibining Wenching. May imbitasyon. Malamig na tugon ni Gawwo na may halong paghamak. Ngayong gabi, tanging mga tanyag at makapangyarihang kabataan ng banal na estado ang imbitado. Maraming ordinaryong tao ang gustong makasingit, ngunit sino sa inyo ang iniimbitahan? Akala nyo ba pwedeng gamitin ni Newman ang pangalan ni Miss Wenching? Hindi siya basta-bastang pwedeng lapitan ng kahit sinong pos ang gala o asong kalye. Anong sabi mo? Malamig na tugon ni Muhaylan, halatang nagngingit-ngit sa galit. Sino ang tinatawag mong pos ang gala? Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko? Lumayas na kayo. Mariing saad ni Gawwo. Ang mga kasamahan niyang kabataan ay nagtawanan at nang-uuyam, ngayong gabi ay pagtitipon ng mga tunay na henyo ng banal na estado. Anong klaseng henyo ba kayo? Lumayas na bago pa kami map-icon. Hindi kayo karapat-dapat pumasok dito. Huwag nyo nang ipahiya ang sarili nyo. Brother Gao, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa mga gaya nila. Ipaalis mo na lang. Ang mga salita ay tila mga kutsilyong tumetorok sa puso ni Muhaylan at ng kanyang kasamang dalaga. Hindi pa nila naranasan na insultuhan ng ganito. Bilang panganay na anak ng pamilyang Mosamejo, si Muhaylan ay sanay sa paggalang, hindi sa pangungutya. Tahimik lamang si Yehan, ngunit kumislot ang kanyang mga mata. Alam niyang wala sila sa sariling teritoryo, isang maling galaw lamang ay magiging malaking gulo. Kaya't sa halip na gumanti, mahinahon niyang sinabi, wala nang saysay. Isang maliit na pagtitipon lang naman ito. Kung hindi tayo tinatanggap, huwag na nating ipilit. Umalis na tayo. Bagaman hindi sang-ayon, napilitan si Muhaylan na sumunod. Ngunit halatang mabigat ang kanyang loob. Hehe. Buti pat alam nila ang kanilang lugar, taksong sabi ng isang kabataan habang nagtatawanan. Mabuti na lang at umalis sila bago pa sila mapahiya. Wala naman silang karapatan dito sa simula pa lang, dagdag pa ng isa. Habang naglalakad si Yehan, sumidhi ang galit ni Muhaylan. Naging malamig din ang tingin ni Yehan, hindi na niya gustong umalis. Kung nais ng mga ito ng laro ng pagyurak sa dangal ng iba, saisabayan niya sila. Anong nangyayari rito? Isang malakas na tinig ang umalangaw-ngaw. Lumapit ang isang lalaking matipuno, na halatang may mataas na posisyon. Ginoong Tenglong, sabi ng tagabantay, sinubukan ng mga ito na pumasok ng walang paanyaya, pero aalis na po sila. Hindi kami pumupuslit, mariing sagot ni Muhaylan. May paanyaya kami mula kay Binibining Wenching. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Habang sinasabi ito, nakita ni Muhaylan si Nan Wenching mismo na kasama ni Tenglong. Agad niyang itinuro ito. Nagbago ang ekspresyon ni Gawwo at ng kanyang grupo, tila kinabahan. Posible kayang totoo nga ang sinasabi nila. Ngunit malamig lamang na tumingin si Nan Wenching at sinabi, hindi ko sila kilala. Agad na lumuwag ang pakiramdam ni Gawwo at ng iba, saka muling nang uuyam na tumawa.
Hahaha, narinig nyo. Hindi niya kayo kilala. Mga walang hiya, lumayas na kayo bago pa kayo itapon palabas. Pinagmasdan lamang sila ng mga tao sa paligid na may halong paghamak. Sa kanilang paningin, sina Yehan at ang kanyang mga kasama ay mga hamak na nilalang na walang karapatang tumapak sa ganitong pagtitipon. Kabanata 2819. Sino ang tinawag mong walang modo, patay o buhay? Isang malamig at matalim na boses ang biglang narinig mula sa likuran ni Tenglong at Gao, dahilan para biglang bumaba ang temperatura ng buong lugar. Lahat ay napalingon, at nakita nila si Nan Wenqing, papalapit ng may malamig na ekspresyon sa mukha. Lahat ay namangha. Kilala nila si Nan Wenqing bilang isang mahinahon at mabait na babae na bihirang magalit. Kaya't ngayon, hindi nila maunawaan kung bakit tila nag-aapoy ang galit nito. Miss Wenqing, tamang-tama ang dating mo. Agad na sabi ni Gao na may ngiting pakitang tao. May ilang bastos na taong gustong gamitin ang pangalan mo para makapasok dito, pero agad naming nabisto. Tumango rin si Tenglong at magalang na bumati, magandang gabi, Miss Wenqing. Ngunit sa gulat ng lahat, hindi man lang sila nilinggan ni Nan Wenqing. Dumiretso siya sa harap nila, hanggang sa tumigil siya sa harapan ni Yehan. Sa harap ng naguguluhang mga mata ng lahat, bahagya siyang yumuko at same time na nagsalita. Ginoong Hanye, patawarin ninyo ako sa pagkakamali. Dapat ay sinalubong ko na kayo kanina pa. Tahimik ang lahat. Ang diyosa ng banal na estado, si Nan Wenqing na hindi kailanman nagpakumbaba kan-inuman, ay humihingi ngayon ng tawad sa isang lalaki. Ang mga mukha ni Gao at ng mga kasamahan niya ay parang nanigas. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ngunit si Yehan, kalmado lang. Hindi siya nagpakita ng galit o tuwa, tahimik lamang niyang tinanggap ang paghingi ng tawad ni Nan Wenqing. Ang katahimikan ay bumalot sa buong pasukan ng bulwagan. Pagkatapos ng isang minuto, sa malamig na tinig ay sinabi ni Yehan. Sa susunod, patay na siya. Malamig at walang bahid ng emosyon, ngunit bawat salita ay parang mabigat na utos ng isang emperador. Ang tingin niya kay Gao ay tila sa isang langgam, isang hamak na nilalang na walang halaga. Nakaramdam ng ginhawa si Nan Wenqing at agad na sumagot, Ginoo, huwag kayong mag-alala. Kung mangyari man muli, hindi mo na kailangang kumilos. Ako na mismo ang magbibigay ng hustisya para sa'yo. Lalong nanlaki ang mga mata ni Tenglong at ng iba pang kabataang naroon. Lahat ay alam kung sino ang tinutukoy ni Yehan, si Gao. Ngunit hindi sila makapaniwala na handa si Nan Wenqing na ipagtanggol si Yehan laban sa anak ng isang marangal na pamilya. Ang Gao family ng Huazhou ay isa sa mga kilalang pamilya, ngunit ngayon, mukhang baliwala iyon kay Nan Wenqing. Nanigas ang mga katawan ni Gao at ng kanyang mga kasamahan. Hindi nila akalain na ang mga taong ininsulto nila ay tunay na kilala ni Nan Wenqing, at higit pa, tila mataas pa ang tingin ni Nan Wenqing kay Yehan. Kanina ba ang sabi mo, hindi marunong mabuhay o mamatay si Ginoong Hanye? Malamig na tanong ni Nan Wenqing, nakatingin ng matalim kay Gao. Galit na galit siya, si Yehan ay personal niyang inimbitahan, ngunit muntik nang mapahiya dahil sa kahangalan ng mga ito. Miss Wenqing, kami nagkamali. Hindi namin alam, nanginginig na sagot ni Gao. Humingi kayo ng tawad, malamig na putol ni Nan Wenqing. Dahil hindi pinalalaki ni Ginoong Hanye ang ganitong bagay, mapapatawad ko kayo sa pagkakataong ito. Pero kung hindi, ako mismo ang papatay sa inyo. Tahimik ang lahat. Alam nilang si Nan Wenqing, bagaman banayad sa karaniwan, ay may kakayahang pumatay kung magalit. Miss Wenqing, maaari bang pagbigyan mo ako? Sabi ni Tenglong, nagmakaawa. Ngunit mabilis siyang sinagot ni Nan Wenqing, kung ikaw man ang gumalaw, pareho rin ang kapalaran mo. Tumigil si Tenglong, malamig na pawis ang bumalong sa kanyang noo. Hindi niyo ba malinaw na narinig ang sinabi ko? Malamig na liwanag ang lumabas mula sa katawan ni Nan Wenqing, at ang aura ng pamatay ay bumalot sa paligid. Lahat ay nakaramdam ng matinding takot, alam nilang hindi siya nagbibiro. Labis na natuwa sina Mo Hailan at ang kanyang kasamang dalaga. Kanina lamang ay pinagtatawanan sila ng grupo ni Gao, ngayon ay halos lumuhad na ang mga ito sa hiya. Ngunit nagtataka si Mo Hailan, bakit ganoon ang pagtrato ni Nan Wenqing kay Yehan. Dahil sa takot, nanginginig na yumuko si Gao at sabay-sabay na nagsabi. Ginoong Hanye, mismo, Miss Wenqing, patawarin ninyo kami. Tahimik si Yehan. Dahan-dahan niyang hinawakan sa balikat si Mo Hailan at dumaan sa tabi nila. Sa malamig na tinig, sinabi niya. Isang salita lang, huwag niyong maliitin ang iba. Magpasalamat kayo na hindi kayo kumilos kanina. Kung hindi, matagal na kayong bangkay. Nanigas si Gao at ang kanyang mga kasama. Walang makapagsalita. Wala nang lakas ng loob kahit para tumingin kay Yehan. Kabanata 2820.
At ikaw, wika ni Nan Wenqing habang tumingin siya sa isang binatang nakatayo sa tabi ni Tenglong, dahilan upang mamatla ito sa kaba. Nagpatuloy si Nan Wenqing, alam mong ako ang nag-imbite sa inyo ngayon, si Ginoong Hanye at ang kanyang mga kasama. Pero nagkunwari kang hindi mo alam. Kung ganon, huwag ka nang magpakita sa harapan ko muli. Kung hindi, sisiguraduhin kung wala ka ng lugar na mapaglalagyan dito sa Shenzhou. Ang karisma ni Nan Wenqing sa Shenzhou ay tunay na makapangyarihan. Sa isang salita lang niya, ang sinumang magkamaling sumalungat sa kanya ay agad nagiging kaaway ng lahat ng batang henyo sa rehiyon. Sa Shenzhou, maliban na lamang sa iilang babaeng diyosa na mas mataas pa ang antas sa kanya, walang makakatanggi sa alindog at impluwensya ni Nan Wenqing. Siya ay parang isang sikat na bituin na sinusundan ng maraming tagahanga. Naiintindihan ko. Ang binata ay napangiwi, halatang nagsisisi. Kanina lamang, dahil sa selos sa atensyon ni Nan Wenqing kay Yehan, sinubukan niyang sir-on ito. Kung alam lang niyang ganoon pala kalaki ang pagpapahalaga ni Nan Wenqing kay Yehan, kahit 10 buhay pa niya ang kapalit, hindi niya ito gugustuhing galitin. Ginoong Hanye, kontento ka na ba ngayon? Tanong ni Nan Wenqing, bahagyang kinakabahan habang pinagmamasdan ang mukha ni Yehan sa gilid. Tumango si Yehan at kalmadong sumagot, ayos lang. Tinatanggap kong kaibigan kita, Nan Wenqing. Sa sandaling iyon, malalim ang buntong hininga ni Nan Wenqing, halatang nakaramdam ng ginhawa. Nagniningning ang kanyang mga mata sa tuwa. Noon, hindi man lang siya itinuturing na kaibigan ni Yehan, ngunit sa wakas, nakamit niya ang pagkilala nito. Pagkatapos, sa gitna ng mga mapagtakang titig ng mga tao, personal niyang inihatid si Yehan at ang mga kasama papasok sa bulwagan. Sino ba talaga ang lalaking yun? Pati si Nan Wenqing, parang handang ibaba ang sarili sa harap niya. Hindi ko siya kilala. Hindi naman taga Shenzhou yan. Pero tingnan nyo, napahiya pa si Gao at si Tenglong dahil sa kanya. Hindi lang yun. Napansin nyo ba kung paano siya tingnan ni Nan Wenqing? Para bang, sinusuyo niya ang taong yun. Ang mukha ni Tenglong ay nanigas sa galit. Bilang isang miyembro ng makapangyarihang angkan ng Teng, hindi niya matanggap na ipinahiya siya ni Nan Wenqing sa publiko. Habang ipinapakilala ni Nan Wenqing sina Yehan at ang kanyang grupo sa mga bisita, agad silang naging sentro ng atensyon. Lahat ng makasalubong nila ay napapatingin, nagtataka kung sino ang mga ito. Samantala, sa isang tahimik na silid sa loob ng parehong gusali, may ilang kabataang umiinom ng tsaa. Biglang may pumasok at bumulong sa tainga ng isang lalaking nakaputi. Biglang kumislap ang mga mata nito, tila nagulat ngunit nakangiting mapanganib. Kuya Langdong, ano yun? Tanong ng dalawang kasamang nakaharap sa kanya. Bahagyang ngumisi silang Dong at tumugon, siya pala ang sinasabi ni Nan Wenqing na malaking tao. Hehe, nakakaaliw. Silang Dong ay isang henyo mula sa Xinwu Academy, at higit pa roon, kapatid siya ng tanyag na masamang Hari Langya, isang kilalang figure sa buong Shenyo. Sa loob ng bulwagan, pinili ni Nan Wenqing na paupuin sina Yehan sa isang tahimik na sulok. Medyo madilim ang ilaw doon, ngunit ligtas at walang istorbo. Alam ni Nan Wenqing na kung may isa pang mangmang na lalapit para bastyusin si Yehan, baka hindi na siya makontrol ni Yehan sa susunod, at baka siya pa ang madamay sa galit nito. Kahit na nasa sulok sila, hindi pa rin mapigilan ng mga tao sa paligid ang lihim na pag-uusisa. Sino kaya yung mga iyon? Pati si Nan Wenqing mismo ang sumalubong sa kanila. Siguradong may mataas silang pinanggalingan. Pero, hindi naman sila mukhang mga taga Shenzhou. Hehe, malalaman din natin mamaya. Sa oras na magsimula ang pagtitipon, tiyak na lalapit ang mga kilalang tao upang kilalanin sila. Sa di kalayuan, nakatingin din sina Gao at Tenglong, halatang naguguluhan at naiinggit. Hindi nila matukoy kung anong uri ng tao si Yehan, ngunit malinaw na mas mataas ang katayuan nito kaysa sa kanila. Sa mesa, nagbuhos ng alak si Nan Wenqing sa mga baso ni Yehan at Muhailan. Ginoong Hanye, sabi niya ng seryoso, patawad sa nangyari kanina. Kasalanan ko iyon. Bilang parusa, iinuman ko ito. Pagkatapos ay ininom niya ng isang lagok ang alak at tiningnan si Yehan ng may paghingi ng tawad. Ngumiti si Yehan at tumugon. Mas mahigit, Nan Wenqing, hindi ako makitid ang isip. Ang mga batang yun kanina. Hindi ko man lang sila pinansin. Huwag mong sisihin ang sarili mo, sa mundong ito, laging may mga taong walang pakundangan. Ginawa mo na ang tama.